Si Cook Paninikop, ang mahuli ay Taya. Ay, Siya rin Taya. Sige, taguan na tayo. Ako na ang magbibilang. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mahuli. Sana-sana na ako sa taguan. Sigurado ka ba? Parang hindi ka naman kabisado yung hadin namin ah. Tingnan natin mamaya. Sige na, magsisimula na ako. Magtatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apat, 5. Handa o hindi handa, hahanapin ko na kayo. Hindi nila ako makikita. Ang galing-galing ko. Nasaan kaya sila? Parang may narinig ako dito ah. Aha, kitang-kita na kita. Paano mo ko nakita? Kasi kitang-kita kita na nakatago sa halaman. Yan kasi ang yabang-yabang mo, kaya ikaw ang una nakita. Panto. Stop. Mga apo, halina muna kayo dito at magmakamerienda kayo. Mga apo! Opo, Lola. Mga apo, ano ang nilaro nyo? Para saya-saya nyo naman. Laro po kami ng taguan, Lola. Opo, Lola. Ang saya-saya namin. Bakit si Chering para ang lungkot niya ngayon? Naglaro naman kayo. Nagyayabang kasi siya kanina nung nagsimula kami magtaguan. Oo, apo. Masama yan. Alam mo ba? May nalalaman akong kwento tungkol sa Bagdok Mayara. Gusto niyo bang malaman ang kwentong yan, mga apo? Noon pa man, may isang pulo kung saan tahimik ang dagat at presko ang hangin. Sa gitna ng pulong iyon, nakatira si Sultan Gutang. Isa siyang sultan na may dugong bughaw, pero mas nakilala siya dahil sa kanyang tapang, disiplina at matatag na pamumuno. Mayaman siya, oo, pero mas pinupuri ng mga tao ang kanyang lakas, ang kanyang seryosong tingin at ang paraan ng pamumuno niya. Mahigpit kung kailangan, pero may respeto at dangal. Sa loob ng kanyang palasyo, sa ilalim ng mga parol at mga kurtina, naroon ang kanyang pinakamahalagang yaman. Ang kanyang pangalan ay si Prinsesa Minda. Hindi kailangang ibulong ang pangalan niya, madalas itong binabanggit dahil kilala siya sa kanyang ganda. Pero hindi lang yon ang dahilan. Si Minda ay higit pa sa isang prinsesa at higit pa sa suot niyang korona. Kapag dumadaan siya, napapansin siya ng lahat at kahit na umalis na siya, pinag-uusapan pa rin siya. Maraming manliligaw ang dumating, mga mayayaman, matatalino at mga maharlikang galing sa kilalang angkan. Isa-isa silang sumubok, ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik ang puso ni Prinsesa Minda. Wala pa siyang napipili. Naghihintay pa rin siya. Hindi pa sigurado kung sino ang tunay
na para sa kanya. Dahil napakarami ng nanliligaw, napag-isip ni Sultan Gutang na kailangan na niyang gumawa ng paraan. Kaya nagpasya siya na magdadaos ng pagsubok. Hindi ito para pahirapan ang mga prinsipe, kundi para makita kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kanyang anak. 3 pagsubok ang kanyang itinakda. Marami ang sumubok. Karamihan ay nakapasa sa unang pagsubok. Ilan ang nakaabot sa 2, ngunit walang nakaabot sa 3. Hanggang sa dumating ang isang prinsipe at hindi siya nagmadali. Ang kanyang pangalan ay Prinsipe Lanao. Gwapo siya, malakas at agad napansin ng marami. Pero hindi tulad ng iba, naghintay muna siya, nag-isip at sinuri muna niya ang kanyang sariling kakayahan at alam niya ang kanyang mga limitasyon. Alam din niyang hindi niya kayang tapatan ang yaman ng sultan mag-isa. Kaya humiram siya ng basket ng ginto mula sa kanyang mga kaibigan at kapwa prinsipe. Ibinigay iyon sa kanya ng bukal dahil naniniwala sila sa kanya. Habang nagaganap ang mga pagsubok, may mga sandaling nagkakasalubong ang tingin nila Lanao at Prinsesa Minda. Walang salita, pero may unti-unting nabubuong pag-unawa. Nagsalita si Lanao tungkol sa kanyang mga ninuno. Umabot hanggang 10 henerasyon. May mga totoong kwento, may mga bahaging hindi sigurado. Tumango ang sultan. Pagkatapos inilabas ang ginto. 13 basket ang inilapag sa harap ng pinto. Nabulabog ang buong korte, ngunit ang pagsubok ang pinakamahirap. Isang lubid ang inilagay sa ibabaw ng isang malalim na bangin. Ipinagpaliban ang pagsubok, hindi lang para magpahinga, kundi dahil may balak na pabagsakin si Lanao. Nang gabing iyon, nalaman ni Prinsesa Minda ang plano. May isa pang lubid ang itinago, isang patibong. Di siya nag-atubili. Tahimik niyang inutusan ang mga lingkod na kanyang pinagkakatiwalaan. Maingat na inalis ang mga bitag, walang nakapansin. Kinaumagahan, sinimulan ni Prinsipe Lanao ang huling pagsubok. Tinawid niya ang lubid ng maayos at walang takot. Hindi siya nahulog, hindi siya nabigo. Tinupad ni Sultan Gutang ang kanyang pangako. Nagpakasal sina Minda at Lanao at magkasamang namuno ng may katarungan at pagkakaisa. At mula noon, ang pulo ay tinawag na Mindanao. Pinag-isang pangalan tulad ng 2 pusong nananatiling matatag hanggang dulo. Alam ba ninyo ako, hindi siya nanalo sa laro. Sa pagyayabang ko sa kanyang kayamanan, nanalo siya dahil sa kanyang pagmamahal sa prinsesa at sa kanyang kaibigan. Lola, para ako po yun nagyayabang sa laro. Okay lang yan, Cherry. Laro lang naman. Mas masaya kapag patas at walang nagmamayabang. Sige, ulit na lang tayo. Mas masaya pala kapag walang mamagaling. Tandaan ninyo mga apo, ang tunay na panalo sa laro at sa buhay ay hindi nasusukat sa galing, kundi sa katapatan, kabutihan at tapang ng puso. Naintindihan ba ninyo mga apo? Opo, Lola.